Mabuhay si Kristong Hari ng Sanlibutan. Viva Cristo Rey! Ngayong linggong ito, pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan. Sa ating pagninilay, gusto kong balikan muna natin ang mga pagbasa nitong nakaraang linggo. Yung daily readings natin. Pangkaraniwan, yung daily readings natin nitong nakaraang linggo, yung unang pagbasa ay hango mula sa aklat ng mga Makabeyo. Natunghayan natin kung paano ang mga Makabeyo ay nag-aklas laban kay Haring Antioco, na nagsimula sa pagpupumilit na tanggapin ang paganong kultura ng mga Helenista. Kasama na dito ang paglapastangan sa ikalawang templo ng Jerusalem. Ang pag-aaklas na ito ay pinamunuan ng paring si Matatias at ang kanyang mga anak, at isa na nga rito ay si Judas Macabeo. At ito ay naging matagumpay na nagsilbing daan upang mabawi nilang muli ang templo. Ang pagkabawi nila sa templo ay naging isang malaking sanhi ng kagalakan, ng saya, ng tuwa. Kanilang muling itinalaga ang templo sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo, dahil ito'y naging sanhi ng kagalakan, taon-taon pinagdiriwang ng mga Hudyo ang kapistahang ito na tinatawag Hanukkah. Nabanggit ko sa inyo minsan ang isang magandang kaugalian nating mga Kristiyano kapag nagpapabendisyon ng bahay. Minsan itong binahagi sa amin ni Monsignor Andres Valera sa kanyang panayam sa amin na mga pari ng Diocese ng Malolos. At ano po itong tradisyon na ito? Ito ay ang pagluluklok ng imahen ng Sagrado Corazon de Jesus sa bawat tahanan. Subalit, ako bilang medyo hindi naman bata-bata pa ng konti, napansin ko sa mga tahanan na aking binebless. Para bang itong tradisyon na ito, na sabi ko nga sa inyo, isang magandang tradisyon, para bang hindi na ito nakasanayan ng bagong mga henerasyon ngayon. Nakalulungkot pa nga, na bagamat nagpapabless, minsan wala ka malang makita sa loob ng bahay na anumang Christian image or icon. Minsan nagpapabless. Yes, they ask for blessing, you ask for blessing. Pero bakit wala man lang ni isang Christian image or icon? Wala man lang larawan ni Jesus. Wala man lang crucifix. Ang mas masaklap pa nito ay kung wala na ngang Christian image or icon, but inside sa bahay, what you see is a pagan image. At ano yung pagan image? Yung iba may Buddha, yung iba mayroong pusa na kumakaway, no? Minsan naman pareho meron. Alam nyo po, sa Obando, natikman ko dito yung masarap na halo-halo. Pero may mga bagay na hindi pwedeng paghalo-haluin. No? May mga bagay na hindi natin pwedeng pagsamasamahin. Magkakontra. Kung tayo'y kay Kristo, kung tayo sa Diyos, tayo ay sa Diyos. No? It's either black or white. It's either that we are hot or cold. Mainit o malamig. Hindi pwedeng maligamgam. Diba? Yun nga, yun ang nakakalungkot. Bakit ko ba binabanggit ito, ang mga bagay na ito sa inyo? Sabi ko sa inyo,
Nitong nakaraang mga araw, nang mabawi ng mga Makabeyo, ng mga Hudyo, ang templo, itinalaga nila muli ito sa Diyos. Sapagkat dumating sa punto na tila ba naranasan nila na lumisan sa piling nila ang Diyos. Dahil sa paglapastangan na ginawa sa templo. Tayo rin po, may mga pagkakataon na tila ba si Jesus na sinasabi nating hari ay hindi nagahari sa buhay natin. May mga pagkakataon na si Jesus na sinasabi nating hari ay hindi naman siya ang ating sinusunod. Hindi naman siya ang umiiral sa puso ng marami sa atin. Kaya nga, siguro ito ang dahilan kung bakit minsan nagtatanong tayo, bakit maraming mga masasamang bagay ang nangyayari sa ating kapaligiran? Bakit naghahari ang mga masasamang bagay na ito? Nandiriyan yung korupsyon, yung panggugulang sa kapwa, yung kawalan ng katarungan, yung kawalan ng paggalang, hindi lamang sa kapwa-tao, hindi lamang sa buhay ng tao, pati na rin sa iba pang mga nilikhang bagay ng Diyos. Ang kawalan ng galang sa kalikasan, ang pang-aabuso na ating ginagawa, na ang masaklap ang nangyayari. Ito'y nagdudulot ng panganib at pangamba sa ating buhay. Bakit nga ba nangyari ang mga bagay na ito? Isang magandang paalala siguro sa atin ngayon, dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Jesucristo sa sanlibutan, ay muli nating iluklok si Kristo sa tahanan, kahit saan mang lugar, sa lugar ng pagtatrabaho, at higit sa lahat, sa puso ng bawat isa sa atin. And it is only then na sasabihin ko sa inyo, merong pagbabago na mangyayari. May pagbabagong mangyayari kung si Jesus ay kikilalanin nating hari, hindi lamang sa salita, pati na sa gawa. Alam niyo po, bagamat totoo, sa mabuting balitang ating binasa at napakinggan natin na si Jesus ay nilibak ng mga pinuno ng bayan. Kinutya siya ng mga kawal, nilibak ng mga kawal, at kung ano-anong pinagsasabi sa kanya. Pero meron tayong halimbawa. Merong halimbawa na binibigay sa atin ng mabuting balita. Halimbawa na dapat nating tularan. At ito ay walang iba kundi ang isa sa mga salarin na kasama ng ating Panginoong Hesus doon sa krus, sa Kalbaryo. At sabi ng salaring ito, Panginoon, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Napakaganda kasi gustong ipaunawa sa atin ang pagbabalik loob sa Diyos, ang siyang totoong magbibigay sa atin ng pagbabago na inaasam natin sa lipunan na ating ginagalawan. Sa mabuting balita ayon kay San Lucas, binigyang diin ni San Lucas ang isang positibong larawan ng madla, the crowd. Often, the crowd in the gospel account according to Matthew and Mark, hindi maganda yung presentation. But in the gospel account according to St. Luke, sa gospel account ayon kay San Lucas, ang madla ay may kakaibang role na ginampanan. Sinasabi sa atin, nang si Jesus ay dadakpin, aarestuhin. Napigilan ang pag-aresto kay Jesus dahil saan? Dahil sa mga tao. Dahil sa madla. Sa madaling sabi, kung tayo yung madla na kumikilala
sa paghahari ng Diyos. Bagamat totoo merong mga nagnanais na gumawa ng hindi maganda, ang mga balak nila na hindi maganda ay hindi maghahari kung hindi ito sasang-ayunan ng tao. Hindi mangyayari yung kanilang balak kung ang naghahari sa puso natin at kung totoo tayo sa pagsabi natin si Kristo ang ating hari. Hindi magaganap ang mga bagay na nais ng ilan. Pero ang malungkot ay kung hindi nga si Kristo ang naghahari sa atin. Dahil kung hindi si Kristo ang naghahari sa atin, malamang sa malamang, kahit na alam natin na hindi tama, sasang-ayunan natin. Sumasang-ayon tayo kasi hindi nga si Kristo ang naghahari sa atin. Sapagkat kung si Kristo ang naghahari sa puso natin, kung ano ang mga pagpapahalaga, ang mga bagay na pinahahalagahan ng ating Panginoon, yun din ang ating iibigin. Yun din ang ating pahahalagahan. Kaya siguro, magandang itanong natin sa ating sarili, si Kristo nga ba ay ating hari? Kung si Kristo ay ating hari, maibigin ba tayo sa katotohanan? O isa tayo sa mga nagpapalaganap ng fake news? Kung si Kristo ay ating hari, tayo ba ay kumikilos ng makatwiran at makatarungan? Kung si Kristo ay ating hari, pinahahalagahan ba natin ang katapatan laban sa katiwalian? Siguro ito ang mahalagang tanong natin ngayong linggong ito, dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Sabi ko nga sa inyo, unang hamon sa atin, kung minsan totoo, nagkamali tayo ng pagpili. Kung minsan totoo, tila ba sa halip na iluklok natin si Jesus, sa kanyang dapat na luklukan ay inalis natin. Panahon na siguro para muli nating ibalik kung sino ang totoong hari. Iluklok natin siya, sabi ko nga sa inyo, sa ating tahanan, sa lugar ng ating paggawa, ng ating trabaho, at higit sa lahat, sa puso ng bawat isa sa atin.